meron po akong i-share, no? Mayroong isang dalawang mandirigma, naka-assign sila sa Philippine Army Infantry, no? So ibig sabihin na talagang korte nila ay sila ay mandirigma, no? So ngayon may pumunta yung aking kaibigang pastor, nagkaroon ng pagkataon na nangaral na maaaring ang kanyang sinabi doon ay yung sa Ephesians 6:1-3, no? Talaga na igalang mo sundin ang iyong nanay at tatay upang ikaw magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. So ngayon nagalit yung dalawang army magkapatid, pinagalitan yung pastor, sabi yung pastor, hindi kami dapat kasi dito kami nag-army kami dahil gusto naming hanapin ang aming nanay at tatay upang sila'y papatayin dahil wala silang pinabayaan kami. Subalit ang sabi ng pastor, sabi po ng mga ngaral, kayo ba ay nandito sa kalagayan ngayon kung hindi kayo mahal ng Diyos? Tapos ikwento nila, habang kami ay naghirap, mayroong nagkukup sa amin upang kami ay paaralin, upang kami at narating namin ang ito dahil mayroong nagkukup sa amin. Sabi ng pastor, yun ang pagmamahal ng Diyos. Siya ay naghipo ng tao upang kayo ay kupkupin. Nasa kabila ng iniwan kayo ng iyong nanay at tatay, mayroong nagkukup sa iyo at silbing guardian niyo po yun, inyong pangalawang nanay at tatay, na siyang nag-aruga sa inyo, na siyang nagmahal sa inyo, at siyang tumulong sa inyo upang marating nyo ang inyong kinakatayuan. So ngayon yung dalawang army ay umiyak. Tapos tinanong ang pastor, tinanong ng mga naman, hanapin nyo pa ba ang nanay at tatay nyo? Sabi na, opo pastor, opo. Anong gagawin nyo sa nanay at tatay? Masalamatan po sila. So kaya mga kaibigan, mayroon din po akong na-experience talaga na galit sa nanay at galit sa tatay. Subalit yung napangaralan dito sa Ephesians 6:1-3, siyempre kumalma po, no? So yan mga kaibigan, no? Kasi kung halimbawa yung bata halimbawa pag halimbawa marinig niya yung sa Ephesians 6:1-3 na kahit iniwan siya ng kanyang tatay, pinamigay siya ng kanyang nanay, hindi pa rin po siya makabayad sa utang na loob niya sa kanyang nanay at tatay dahil yung binubuntis siya hindi basta-basta ang nadanasan ng nanay o kaya ng tatay. Kasi mayroong isang driver, no? Driver yung kanyang trabaho, siya isang driver. So ngayon yung misis niya na yung parang buntis yung kanyang kwan, tapos naglihi. Tapos sabi niya, kararating na ng mister, sabi niya, Papa, gusto ko kumain ng buko. Gabi na. Sabi ng driver ng mister, sabi, bak pwede naman bukas? Sabi, hindi ko nakakainin yan pag bukas pa ibigay sa akin. So kaya ang ginawa ng driver, simple gumawa siya ng paraan para makakuha ng buko. At alam niyo pa mga kaibigan na tuwang-tuwa yung misis dahil nakakain ngayon ng buko, no? Tapos ang kanilang anak ay maputing maputi. Tapos sabi na nagkwento, sabi na dahil pinaglihi sa buko, no? Wow. So yun, no? So pinaglihi daw sa buko, kaya yan puting maputi, no? So yan. So ngayon mga kaibigan, no? Na kahit ano ang mangyari, huwag nating alisin sa ating isip na hindi tayo itatakwil at hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya yan ang maganda, no? So sa 11 ang pangako niya ay kanyang
Tapos isa pa dyan, no? Ang